Ngayon po, dito, this past few days, halos 3 araw na, kung di ako nagkakamali, pang-4 araw na ito, no, na yung extreme heat talagang nararanasan po natin. Naririnig natin yung extreme caution or danger level dun sa heat index. Paano po kinaklasify ng pag-asa kapag ilalagay na sa extreme caution lang or danger level ang isang lugar? At may plano po ba kayo na baguhin itong advisory na ito para po mas maintindihan ng mga tao? Hmm. Well, sa ngayon po ay patuloy pa rin po ang pag-aaral natin dito sa, pagbibigay ng mas, kumbaga mas improved na heat index information and forecast po natin. Dahil sabi nga po natin, itong heat index ay nakadepende po sa mga different Mm, assumptions. So for mm. example, kung ano po yung tinatawag na, yung average ng human body, yung tinatawag na biometeorology. May tinatawag po kasi tayong biometeorology. So depende yung nararamdaman ng isang katawan based on assumption, yung kanyang discomfort level. So yun po ay pinag-aaralan pa din, ini-improve pa rin po natin, hindi lang po ng Pag-asa, kundi ng ibang bansa. So ganun pa din po dahil iba yung discomfort level ng human, iba din po kasi yung discomfort level ng iba't ibang biophysical na mga nabubuhay gaya ng mga hayop, ng mga ibon, ng mga plants. Iba-iba rin yung sensitivity nila dun sa mataas na humidity. So patuloy natin po yung pinag-aaralan at sa kasalukuyan, meron pong ongoing locally funded project ang Pag-asa tungkol po dito na ma-improve natin yung itong heat index forecast natin. Okay. Meron na po sa kasalukuyan na ginagawa sa ngayon for improved classification nitong heat index. Yes. By this year po ba, posibleng mailabas na po ito sa publiko for better understanding? Oo, so itong study kasi ongoing po siya. So na-approve po ito ng ating national government. So meron Hmm. po tayong mga ongoing and also meron po tayong mga pakikipag-ignayan dun sa mga other grant and aid na mga projects. So ito po talagang heat health index natin or measures natin ay talaga pong ini-improve natin sa ngayon. Oo. So ang magiging changes po ba mas madaling maiintindihan kung sakali man ng publiko pag yung classifications natin on heat index? Oo, una po mas madaling maintindihan and also mai-establish po na talaga kung ano yung talagang threshold ng typical na halimbawa na isang typical na Pilipino na kung saan yung base po dun sa kanyang biophysical at yung assumption natin dito sa ating environment, lalong-lalo na po tayo ay naandito sa tropical and humid country.